Minsan ba'y natanong mo na sa isip mo kung bakit napakadaming lahi at wika ng tao sa mundo? Mahal kita! I love you. 我爱你， 사랑해요. te amo. Di ka rin ba nagtataka bakit iba't iba ang kulay ng balat ng tao? May maputi, sobrang itim, tayo naman Pilipino ay mga kayumanggi. Meron naman tao na matangos ang ilong, meron din naman pango. Merong matangkad at meron din pandak. Well, kung ano ang dahilan sa likod ng mga yan, ay yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Ipapakita ko sa inyo ang mga biblikal at scientifical na dahilan sa mga bagay na ito. Kaya kung gusto mong malaman, just stay and relax dahil akong bahala sa kwento. Pero bago yan, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa mga makabuluhang video tulad nito. Bakit nga ba dumami ang wika at lahi sa mundo? Marahil hindi nalingid sa kaalaman nyo ang kwento sa Biblia ng Tore ng Babel. Pagkatapos ng Universal Flood noong panahon ni Noe, ay inutusan ng Diyos na ang mga tao na magpakarami at kalatan ang buong lupa. Dito'y iisa pa lamang ang wika na ginagamit ng tao sapagkat isang pamilya lang ang natira noong matapos ang malawakang pagbaha na ginawa ng Diyos sa panahon ni Noe. Ito nga ang 8 tao na nakaligtas sa baha sa pamamagitan ng malaking bangka. Pinaniniwalaan na ang isang wika na ginagamit ng tao noon ay ang wikang Ebreo. Ngunit isang malaking pagsuway nga ang ginawa ng tao noon. Dahil imbis na kalatan nila ang lupa, ay nagpasya silang magsama-sama at gumawa ng mataas na tore na aabot hanggang sa langit upang huwag silang magkahiwa-hiwalay. Ito nga ang tinawag na Tore ng Babel. Ito'y taliwas nga sa utos ng Diyos na kalatan nila ang buong lupa. Kaya't nagpasya ang Diyos na guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Dito nga ay nagkahiwa-hiwalay na ang mga tao sapagkat hindi na nila maintindihan ang isa't isa sapagkat ginulo na ng Diyos ang kanilang wika. Dito na nag-umpisang mangalat ang mga tao sa buong mundo. Pero hindi ba't nakapagtataka? Kung galing lang sila sa isang pamilya, ito nga ang pamilya ni Noe na nakaligtas sa baha, ay bakit nga ba nagkaroon ng iba't ibang kulay ang balat ng tao sa mundo? Well, alam nyo ba na ang pangangalat na ito ng tao na nakasulat sa Biblia ay siyang lalong nagpatibay na totoo ang Biblia? Dahil ayon sa pag-aaral ng mga doktor na sina Nina Jablonski at George Chaplin na ang balat ng tao ay nagbabago dahil sa ultraviolet ray na dala ng araw. Hindi natin maitatanggi na ang pangangalat ng tao noon ay maaaring may napunta sa malalamig o di naman kaya ay maiinit na lugar. Kapag na-expose ang balat ng tao sa araw, ay nagproproduce ito ng melanin na siyang dahilan ng pag-itim ng balat ng tao. At sa tagal ng panahon na naka-expose ang tao sa mainit na sikat ng araw, ay nakakaapekto ito sa pagbabago ng kanilang DNA. Kaya't kung mapapansin nyo na kapag ang tao ay nakatira sa maiinit na lugar gaya sa Saudi, ay nagiging natural na maiitim ang balat nila sapagkat magkakaroon ng pagbabago sa kanilang DNA. Yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang kulay ng balat ng tao. Ito'y nakamamanghang discovery sa ating panahon. Pero alam nyo ba na 1000 taon na ang nakakalipas ay nakasulat na ito sa Biblia? Ito ay nakasulat sa Awit ni Solomon, Kapitulo 1, versikulo 6. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi, sapagkat sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin. Kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng mga ubasan. Ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko iningatan. O diba, mas nakamamangha kaibigan? Nagpapatunay lang yan na may Diyos na nakakaalam ng mas maraming bagay.
Sunod naman nating aalamin, mga kaibigan, bakit nga ba iba-iba ang hugis ng ilong ng mga tao? Alam nyo ba na ang hugis ng ilong ng tao ay dumedepende o nag-a-adapt sa klima ng lugar na kanyang tinitirhan? Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, kapag ang tao ay naninirahan sa malamig na lugar, ay kinakailangan nila ng mahabang ilong at makipot na nostrils sapagkat ang malamig na hangin ay maaari itong magdulot ng sakit sa lalamunan at baga gaya ng sipon at ubo. Kaya't kung mapapansin nyo na ang mga tao na nakatira sa malalamig na lugar ay mahahaba at matatangos ang ilong. Kabaligtaran naman ang nangyayari sa mga tropikal o maiinit na lugar tulad ng Pilipinas. Gawa nga ng mainit na panahon ay mababa ang humidity ng hangin o ang moist na kasama ng hangin na ating nilalanghap. Kaya hindi na natin kailangan ng mahabang ilong. Kaya mahirap man tanggapin ay kailangan natin tanggapin na huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Joke lang mga kaibigan. Sunod naman nating alamin kung bakit may mga bansa o lahi na natural sa kanila ang pagiging matangkad. At may bansa din naman na katamtaman lang ang tangkad gaya ng Pilipinas. Ayon sa datos na ating nakalap, ang average height ng lalaki sa Amerika ay umaabot ng 5 feet and 9 inches o 177 cm at ang babae naman ang average height sa kanila ay 5 feet and 4 inches. Samantalang tayong mga Pilipino, ang height ng lalaki ay nag-a-average lamang ng 5 feet and 4 inches o 163 cm at ang babae naman ay nag-a-average ng 4 feet and 9 inches katumbas ng 149 cm. Sadyang may mga lahi talagang matangkad o nasa genes na nila ang pagiging matangkad gaya ng mga Amerikano. Pero ano nga ba ang mga bagay na nakakaapekto sa pagtangkad ng tao? Isa sa mga dahilan nito ay ang nakasanayang kainin ng tao. Sa Amerika ay ang madalas nilang kinakain ay mayaman sa vitamin B complex at protein na siyang nakakatulong sa pag-release ng growth hormones sa katawan ng tao upang maging matangkad. Makukuha ang bitaminang ito sa mga pagkain gaya ng tinapay, cereal, red meat, green vegetable at marami pang iba. Kaya't kung mapapansin nyo, ang mga pagkain ito ang nakasanayang kainin ng tao sa Amerika, kaya likas na sa kanila ang pagiging matangkad. Samantalang sa Pilipinas naman ay nakasanayang kainin ng kanin na mataas sa carbohydrates, kaya't hindi tayo masyadong matangkad dahil ang pagkain mataas sa carbohydrates at mababa sa protein at B complex ay siyang nakakapagpahina ng pag-produce ng ating growth hormones. Mula nga noong mangalat ang tao, maraming nagbago sa genes at DNA ng tao. Depende sa lugar na kanilang napuntahan, klima, pagkain na kanilang nakasanayan. Yan ang mga dahilan na nakaapekto sa pagkakaroon ng iba't ibang lahi, wika at itsura ng tao. Kaya't hanggang dyan na lamang ang video ito, mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Salamat!